Hello, magandang gabi po. Para makatulong tayo sa pagklaro kung ano ba talaga ang dapat, dapat pwede ba arestuhin na lang kagad sila ni Bato, si Bungo, si Danao, si Albayalde, si Giran, Lapiña at saka Vitaliano Aguirre at idiretso na lang kagad sa ICC kung darating ang warrant of arrest nila? Yan ang iklaro natin ngayon. Marami nagsasabi sila expert sila. Nagpapakilala na magaling sila ang abogado. At marami sa kanila nagsasabi na pwede daw ang aresto. Akalain mo, kung ikumpara mo naman sa ating batas, sa ating konstitusyon, bawal mag-aresto kung walang warrant of arrest. At ang isang pag-aresto na walang warrant of arrest na pwede ay kung ikaw ay nahuli sa akto na gumagawa ng krimen, arestuhin ka. Ipakita natin dito ang pruweba na bawal po mag-aresto. Ladies and gentlemen, the argument is flowing back and forth. One is claiming that he is brighter or more intelligent than the other. Another one is claiming that it is wrong because our constitution is very, very specific that no person in the Philippines can be arrested without a warrant of arrest or without being caught in the act of committing a crime. So shout out kay Delia Pineda, kay Julieta Tiburcio. Good evening from Edmonton, Alberta, Canada. So yan po ang ating resolbahin ngayon. So mamaya ang aking dito, ipakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang solution dito, alamin natin kung anong ibig sabihin. Kasi kung basahin natin ang pinagbabasihang batas, ay nagsasabi, ito, natin, ilabas natin ang pinagbabasihang batas at ang kanilang interpretasyon. Sasabihin ko at mamaya isasabihin ko kung ano dapat na interpretasyon. Nakita nyo, yan po ang batas ng Republic Act 9851 at ipinapakita ko sa inyo ay particular na Section 17, Jurisdiction. Okay, ito po ang batas. Ito pagkasabi, jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused. So dalawang klase, suspect at saka accused. Sa batas po sa criminal law, ibang ibig sabihin ng suspect, iba rin ibig sabihin ng accused. Pag suspect ka pa lang, sinususpetsahan pa lang, hindi ka pa formally sinasampahan ng kaso. Pag formal ka na sinampahan ng kaso, ay accused ka sa korte. Sa specific na ibig sabihin sa Pilipinas, tawagin ka lamang accused kung meron ka ng kaso sa korte. Okay? Pero kung wala ka pang kaso sa korte, suspect ka pa lang. So, ngayon, nagtinanong ni Manbor Bas, bakit po si Digong walang nagawa hulihin sa pangunguna ni General Torre? Ang sagot po diyan ay ganito. Dahil sa kapangyarihan, nag-abuso sila. At dahil sa pag-abuso nila, sila ay mananagot kung wala na sila sa kapangyarihan. Sinisigurado ko yan. Magandang gabi, Edgar Nacion. Happy New Year sa mga Chinese, mga blooded persons kagaya ko. Happy New Year sa mga Chinese. Pati mga nag-Happy New Year, mga New Year ngayon, mga Chinese ay pro-China. mga walang kwenta tong mga kalaban ng mga nagkukunwari ng mga makakaliwa, makapink, na bumibili naman sa Shopee, sa Lazada, sa Temo, bumibili ng mga Chinese products. Ay, nako. Okay.
ang topic natin ay ano ba talaga ang ibig sabihin nitong batas na ito, na kung tatanungin mo, Delia Pineda, pag tinanong mo ang mga BBM camp, sabi nila, aristuhin daw nila kagad si Bato, si Bato at saka si Bongo kung lalabas na ang warrant of arrest ng ICC. I tell you, mali yan. I tell you, Auntie Claire, mali po yan. I tell you, all the justices kay Rimulya, mali po yan. Lahat kung sino man sasabi na pwede yan, I tell you, Antonio Carpio, mali po yan. I tell you, Mel Santa Maria, mali po yan. I tell you, Justice Ascuna, mali po yan mag-aristo. At kung mali ang pag-aristo, mali din ang pag-surrender. Ito ipakita ko sa inyo ang pruweba kung bakit mali. But anyway, let us first deal with the actual law. Kung anong batas natin sa ngayon, ito po siya. Ang jurisdiction, the state shall exercise jurisdiction. Itong bansa, ibig sabihin bansa natin, ang ibig sabihin ng state. Shall exercise jurisdiction over persons. Military man siya o civilian, basta dalawang uri na tao pinabagit dito, suspect at accused. Sunispetsahan ng crime na gumawa ng krimen na crime against humanity, genocide, at war crimes. So, ibig sabihin, suspected or accused as defined in this act. Okay. Tapos, pwede magkaroon ng jurisdiction ng ating bansa na dito lilitisin sa Pilipinas ang sinumang tao na nagkasala sa criminal cases o criminal charges o criminal offenses na nasa ilalim ng batas na ito, Republic Act 9851, na kung tawagin ay International Human Rights Law. At ang krimen na ito, ulitin ko lang, crimes against humanity, genocide, at saka war crimes. Hindi kasama ditong aggression kasi hindi naman tayo pumupunta sa ibang bansa at mang-agaw ng teritoryo. Kundi tatlo lang binabanggit dito. Kasi kung sa ICC, kasama ang pang-apat, aggression. Yung lulusob ka sa ibang bansa. So, may jurisdiction ang ating korte na RTC kung ang akusado, if the accused, hindi suspect, if the accused is a Filipino citizen. Bakit? Ang ginamit na salita na batas ay accused, hindi suspect. At sa itaas, suspect or accused of a crime. Tapos dito, magkaroon ng kapangyarihan sa paglilitis at paghusga ang ating RTC kung ang akusado ay Filipino citizen. Number 2, kung ang akusado, kahit hindi man siya Pilipino o kahit saan man siya nakatira, ay nandito sa Pilipinas. Number 3, kung ang akusado ay nagkasala, nagawa ang krimen laban sa Pilipino. Yan. So, tatlong sitwasyon lang pwede makapag-trial ang ating regional trial court. Okay? So, ang ibig sabihin, punta na tayo ngayon sa sunod. Ito na, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act. Hindi na mag-imbestiga ang Pilipinas kung may iba ng korte or international man ang nagsasagawa ng investigasyon. Ang ibig na sabihin nito ay sa atin pa rin ang choice kung isusuko natin sa ibang korte o hindi. Yan ang ibig sabihin nito. So, ulitin ko lang. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities, ibig sabihin in the interest of justice, sa ngalan ng hustisya, ang mga opisyal ng bayan ay maaring hindi na mag-imbestiga at magkakaso laban na sa mga akusado, tinuturong akusado, accused. At remember, pag accused,
Nasa korte na ang kaso. Sinampahan na siya sa korte ng kaso. So, kung accused na siya, sa ngalan ng hustisya, pwedeng bitawan ng Pilipinas ang kaso kung mayroong iba ng mga bansa o di kaya International Tribunal nagsasagawa ng investigasyon o nagpo-prosecute na sa krimen na ito. At kung ganun man, instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state. Kailangan mayroong applicable extradition laws and treaties. Susunod ka sa batas ng treaty at batas ng extradition laws. So that time, anong applicable treaty? Ang International Criminal Court, kasi ipinapatupad yung warrant of arrest ng International Criminal Court kahit hindi na tayo kasapi. Iyon ang treaty na ginagamit ninyo. Ang ibig sabihin ginagamit. So ngayon, ito na ngayon. Ang tanong, basta-basta ba pwede mag-aresto? Basta-basta? Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any. Kung meron. Or to another state pursuant. So ngayon, tingnan natin ang sila ni Bato. Sila ni Bungo. Sila ni Danao, sila ni Albayalde, sila ni Giran, Lapiña, at si Vitaliano Aguirre. May tuturing ba natin sila suspect? The fact na pinangalanan sila na sa papel ng prosecutor ng ICC na co-perpetrator ni Duterte? Tayo, hindi tayo pwede magsabi na suspect sila. Ang ICC lang pwede magsabi. Kasi sila umakusa. Pero matuturing na ba sila accused? Hindi pa, kasi wala pa tayong nakikita na papel na kinasuhan na sila sa ICC. So, ano ibig sabihin na may surrender? May choice tayo. Kapag may choice ka, hindi ka obligado mag-surrender. Kaya, unang mali nila ni Bongbong Marcos ay yung isusuko mo. Kasi may choice ka eh. Hindi mo pwede isuko kagad. May choice ka. Kaya pag sinuko mo, na kahit may choice ka, ibig sabihin arbitrary na ginawa mo. Ibig sabihin in bad faith ka na. Okay lang sana kung ang nilagay must surrender, iba yun. Kapag must, wala kang pili. Hindi ka makapili. Wala kang choice. Pero siya, hello, may choice ba ako? Ito, may choice ka. May ang sinasabi. Because may you have a choice, kailangan, kung pumili ka ng choice, kailangan mo sundin mo kung ano pa ang ibang batas na matatapakan mo sakaling piliin mo ang pagsuko. At kung dito mo sa Pilipinas sinuli, may masasagasaan ka na batas ng konstitusyon ng Pilipinas. Particular, ang Section 1, Article 3 ng ating konstitusyon, kung saan may sagradong karapatan kahit sinong tao, akusado man hindi, na sinasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Sa Tagalog pa, walang sinuman ang pwede patayin, pwedeng arestuhin, pwedeng kumpiskahan ng property o ng kayamanan, at walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas natin. Very clear. So, dahil may ang salita, hindi must, obligado sila na mag-observe. Excuse me, kung isusuko ko ba ito, ang tao to si Bato, si Duterte, suko na si Duterte. Si Bato, si Bungo, si Danao, si Albayalde, si Lapiña, si Giran, tsaka si Vitaliano Aguirre, may matatapakan ba akong batas? Yan, dapat
nag-ano kayo, nagtumingin muna kayo. Because of that, hindi kayo ma-excuse. Ang pag-asa na lang nila na hindi makukulong. Pagpalit ng administrasyon, makukulong kasi mga yan eh. Kakasuhan at kakasuhan niya, hindi ako papayag na hindi kakasuhan. Pagpalit ng administrasyon, dahil wala na si Bongbong, ngayon ang depensa nila, inosente kami kasi nakalagay naman sa batas, surrender. Sagot yan, nakita mo bang salitang May? Bago magsalitang November, surrender mayroon salitang May. Yan ang unang panlaban sa kanila. So, ngayon, ito naman, ibig sabihin, pag nakita na yan ng Supreme Court, sigurado halos ako na magdidesisyon ng Supreme Court na bawal mag-aresto. Ngayon, paano mangyari yan? Kasi yung mga dating Supreme Court Justice, si Adolfo Pasco, nasabi niya pwede mag-aresto dahil sa batas na ito, sa Republican 9851. Ganon din si Carpio, ganon din si Dean Mel Santa Maria na din dati ng UP, ng FEU, Paris State University College of Law. Marami pang iba nagsasabi. Pero ako lang ata nagsasabi, o kukunti lang kami nagsasabi, na bawal mag-aresto. Kailangan mayroon munang warrant of arrest na inilabas ang sarili nating judge. At yan naman ay magtatanong ka kung bakit nilagay sa Rome Statute, inutos kung sakaling arestuhin nyo ang sinumang tao na may warrant of arrest sa International Criminal Court, ay kailangan idaan nyo muna sa sarili ninyong korte dyan sa lokal. Nakalagay po yan sa Article 59. At bakit hindi nyo dinaan sa korte? Ang sagot ni Boying Rimulya, ni Bendalo, judicial authority din naman ako kasi DOJ secretary ako. Sarap ng sampalin. Hindi kasali ang justice sa judicial authority. Hindi kasali ang justice secretary. Hindi siya judicial officer. Kasi, pagtanong ka, sino ba ang judicial officer? Ang sagot, depende kung saan, ano ang ibig sabihin ng judicial officer sa inyong bansa kung saan siya naresto. Saan siya naresto? Sa Pilipinas. Hindi siya judicial officer kasi sa Pilipinas po, limitado lamang ang salitang judicial officer sa judges at saka justices. Ang justice secretary, hindi po yan judicial officer. Ang fiscal, hindi po judicial officer. Siguro klaro na. Ito, mas magklaro pa ito. So, banggitin ko ulit. Saan ba mag-apply ang surrender? Ang surrender, ibig sabihin po, hawak mo na yung akusado. Na-aristo mo na siya. May aristo mo na. Hindi ka makapag-surrender kung wala kang inaristo. At dahil ang batas ay nagsasalita labang tungkol sa surrender, hindi nagsasabi ang batas na pwedeng mag-aristo. Paano ka ba mag-surrender? Kailangan mo muna mag-aristo. At dahil hindi sinama sa batas ang pag-arrest, ay ibig sabihin, sundin mo ang patakaran o ang batas ng Pilipinas sa pag-aristo. Pangalawa, sinasabi sa taas, accused. Accused lang ang pwede i-surrender. Accused. Kasi nasampahan na ng kaso sa korte. At malamang nahuli na siya. Kapagiging people of the Philippines versus, yan, ganun ang accused. Next, itong pinakamatindi sa lahat. Itong pinakamatindi sa lahat. Ladies and gentlemen, bago naging final ang batas na ito, maraming debate munang dinaanan nito ng mga senador, mga congressmen, paano nabuo na naging ganon. Ngayon, nag-research ako, tiningnan ko ang original na draft ng batas na ginawa ng mga senador. Ito po siya. Ipapakita ko na sa inyo. Ito po ang batas nung unang ginawa.
Okay? O ito siya. Ito, yung batas nung ginawa. Part 6, page 14. Para malaman nyo, ito po yung ginagawa pala batas. Senate Bill number 2669 siya. October 8, 2008, ginagawa pa lang. Ito na yung second reading na binuo na sa second reading. Ito yung nakasulat na batas sa second reading. Hindi pang final ito. Ito ng second reading. Ano nakasulat? Basahin natin. The state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of the crimes defined and penalized in the statute, including Philippine forces or peacekeeping, combat, or similar missions abroad, no matter what these crimes occurred, no matter where these crimes occurred, even if they took place in the territory or another state involved suspects or victims who are not nationals or residents of the state or pose or direct no threat to the state's own particular interest. Ibig sabihin, yung pangalawang uri na akusado, na suspect, ay yung mga suspect ng ibang bansa or national ng ibang bansa o di kaya residente ng ibang bansa o di kaya nawalang delikado na ibibigay sa ating bansa. So, yan ang tinutukoy niya. Ngayon, sinabi niya, however, in any of the later cases, ano yung later cases? Ito yung mga kaso na nangyari sa ibang bansa na walang delikado sa Pilipinas. Kaya sinabi dito, in any of the later cases, if the crimes took place in the territory of another state, doon kung nangyari sa ibang bansa, involved suspects or victims who are not nationals of the Philippines, or pose no direct threat to the Philippines on particular security interest, the relevant Philippine national authorities may dispense with prosecuting a crime punishable under this act. Yan ang original na version bago naging final. Ang sinabi dito, kung nangyari sa ibang bansa ang krimen at kung nandito sa Pilipinas, ay pwede natin hayaan na lang yan. At kung sa ating kamay ang akusado, ibig sabihin nahuli na. Kung sa ating kamay akusado, ay isusuko natin. Ibig sabihin, nung ginagawa pa lang ang batas, ay nasa kaisipan na nila na nahuli na yung tao bago mo isuko. Ay nako. Ito na po history ng batas nung ginawa. At sino ang gumawa ng batas na to? Tingnan natin kung sino gumawa ng batas. Balik tayo doon sa simula. Ito, sino gumawa? Sponsors, Senators Escudero, Gordon, Defensor Santiago. Sabi niyan, Mr. President, the Committees on Justice and Human Rights and Foreign Relations, to which were referred Senate Bill number 583 introduced by Senator Ejercito Estrada, entitled An Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law, Adopting Corresponding Principles of Criminal Responsibility, Operationalizing Universal Jurisdiction, Designating Special Courts, and for Related Purposes. Ito naman ang batas sa version ni Senator Gordon, An Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law and Other Serious International Crimes, Operationalizing Universal Jurisdiction, Designating Special Courts, and for Related Purposes. Ito naman ang ginawa ni Senator Zubiri. An Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law and Other Serious International Criminal Crimes and Operationalizing Universal Jurisdiction, Designating Special Courts, and for Other Purposes. Tapos ito naman, introduced by Senator Miriam Santiago, An Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law and Other Serious International Crimes
adopting corresponding principles of criminal responsibility, applying universal jurisdiction, and designating special courts. So, ang panghuli, ito na po ang produkto na second reading. An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law and other serious international crimes, operationalizing universal jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. So, yan ang pumirma as be approved in substitution of Senate Bill number 583, 1446, 1542, and 1861 with Senators Ejercito Estrada, Gordon, Soberi, Defensor Santiago, and Escudero as authors. Yon, pirmado ni Noynoy Aquino. Kasi si Noynoy ang chairman ng Justice and Human Rights. Pirmado rin Miriam Defensor Santiago. Pirmado rin ni Francis C. Escudero. At pirmado rin dito ni Alan Peter Compañero Cayetano. Tapos pinirmahan din, hindi pumirma si Pia Cayetano. Pumirma rin si Juan Ponce Enrile. Sabi niya, with questions, may tanong siya. Pinirmahan din ni Gregorio Honasan II. Pinirmahan din ni Ramon Bong Revilla Jr. Pinirmahan din ni Jambi Madrigal na sasabi siya with reservation only because ICC treaty should be submitted for ratification first. Ibig sabihin, kasabayan nila na mayroong ratification process ng International Criminal Court. Pumirma din si Rodolfo Biason. Pumirma din si Edgardo Angara. Sabi niya, with serious reservations. Si Joker Arroyo, hindi pumirma. Si Lito Lapid, pumirma, pero may itlog. Richard Gordon, pumirma. Miguel Subiri, pumirma. Si Marruas, pumirma, pero may with clarificatory questions. Si Loren B. Ligarda, pumirma. Si Trillanes, hindi pumirma. Ayan. So, yan na ang batas. So, ito po ngayon, papunta tayo sa Section 17. Ano na ba ang Section 17 na ginawa na noon? Ito na. Section 17, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of the crimes defined and penalized in this statute, ibig sabihin statute law, including Philippine forces on peacekeeping, combat, or similar missions abroad, no matter what these crimes occurred, and no matter where these crimes occurred, even if they took place in the territory of another state, involved suspects or victims who are not nationals of the Philippines or pose no direct threat to the state, to the Philippines, ay itong gagawin. Kung gano'ng sitwasyon na ang krimen ay nangyari sa ibang bansa, o di kaya hindi natin citizen, ay dito ang proposal, kung hindi nasyonal ng Pilipinas, ay at kung hindi naglalagay sa bansa natin sa delikado, ay pwedeng bumitaw ang Pilipinas, hindi na mag-imbestiga. At under this act, sa kanito, ay i-transfer, isuko natin, transfer, isuko. Ibig sabihin, arestado na bago i-transfer, bago isuko. Kaya yan po ang history ng batas. Ladies and gentlemen, kung malabo ang batas, yan talaga ang proseso, kaya nag-research po ako. Tiningnan ko kung paano ginawa itong batas na ito. At yan nakita. Nakita natin sa unang ginawa nila ay ang batas pala, ang intention na ang isusuko ay yung mga krimen na nangyari sa ibang bansa. Crimes against humanity na nangyari sa ibang bansa at crimes against humanity na ginawa ng ibang tao, hindi Pilipino. Yan ang original na intention. Tapos, titingnan natin ang final na batas, ulitin natin. O sisain natin ulit yung batas. Ito. O itong batas.
sa final form, ito ang batas sa final form. Pero binabanggit dito sa first paragraph, puro accused. If the accused is Filipino, if the accused regardless citizenship, residence, if the accused has committed in the... Ibig sabihin, sa dito, sa pangalawang paragraph, sa ngalan ng hustisya, ang mga otoridad ng Pilipinas ay maaring hindi na mag-imbestiga o maglilitis ng mga akusadong ito sa ilalim ng ganitong mga krimen. Kung mayroong ibang bansa o tribunal na nagsasagawa na ng investigasyon o meron ng ginagawa na paglilitis. Isa lang ibig sabihin nito, kahit nag-umpisa na tayo, pwede natin isuko kung nag-imbestiga din sila. At kung ganito man ang nangyari, ang otoridad ng Pilipinas ay isusuko. So ibig sabihin, may presumption na nahuli na ang tao bago mo isuko. Kasi hindi mo pwede isuko ang tao na hindi mo panahawakan. Tama? Ganun ang kasimple yan. So bakit ba natin pinapano? Bakit natin pinipilit ang ganong interpretasyon na pwede ulihin? Kasi politika. Politika all the way. Politika all the way. Yeah, ganun lagi. Dahil lang sa politika. So kailangan makarinig si Attorney Israel Turion dito para malaman niya ito. Kasi sa mga ginawa ni Attorney Turion na mga draft na petition, hindi nakabanggit ang kasaysayan kung paano ginawa ang Republic Act 9851. So klaro? So basahin muna natin ito bago tayo magpatuloy. Mabasahin ko muna yung mga mga bisita natin sa ngayon. Si Julieta Tiburcio, Delia Pineda. Si Delia Pineda, nawiwili na silang isurrender ang ating mga mamamayan. Bergie Piquero, Attorney Santa Maria, nabubo ako sa mga sinabi niya. Sa totoo lang, Attorney Mel Santa Maria, I find your explanations illogical. I'm sorry. With your respect. Kasi din ka eh. Bergie Piquero, tapos sino pa Simon Borbas. Bakit po si Digong walang nagawa? Dahil po hawak nila ang kapangyarihan, alangan naman magsusuko si Digong. Pwede siya magpakamatay kung gustuhin niya. Kaya bakit naman siya magpakamatay? The only way magpakamatay ka. Kasi hawak nila ang kapangyarihan. Wala ka magagawa. Kaya ngayon, kung si Sara na presidente sa 2020, magtago na kayo. Encarnacion, Dr. Toto, good evening po. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year sa lahat. Delia Pineda, Doc, lagi lang ako nakikinig sa iyo kahit di ako nagko-comment. Salamat po. Mag-comment po kayo. Kung Hipatsoy, Delia Pineda, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, hala. Oh, yeah. Hola, mi amigo, Señor Fernando Rafael Fernandez Cuervo. If I may say, nako, tingnan mo salin, Señor Fernando Rafael, tingnan mong salin ni BBM. Alam mo kung bakit lumaki ang salin niya, ang kanyang halaga ng property? Dahil ang Cuervo Associates ang nagpataas ng ang assessment. Tumaas ang halaga ng property niya. Okay, Romel Bingson, naimbag Rabi, mga kada kayo amin. Kabalin, naimbag hindi naimbag pala, mayap abingi. Tapos Delia Pineda, wala talaga, puro sila Bendalo. So Bergie Piquero, daming bangag, Sir Bendalo. So Delia Pineda, buti ka pa doktor, marunong ka batas, nasa Malacanang, puro sila Bendalo. Don Tarangas, hindi ito usaping political color para sa mga biktima na panagutin. Doc, nasaan na ang accountability? Kaya ang pinag-usapan natin hindi accountability, Don Tarangas. Ang pinag-usapan natin ay batas, okay? Ang mali sa iyo, iniisip mo kagad, paano naman marami siyang pinatay? Well, Don Tarangas, let me educate you. May isang murder na suspect. Alam mo, pumatay siya ng tao. Rapist. Pwede mo ba siyang patayin? Just because murderer siya, rapist siya? Ang pinaglalaban ko rito, Mr. Don Tarangas,
ang batas, ang karapatan ng akusado ay hindi direspeto. Respetuhin mo ang karapatan ng akusado. Hindi dahilan yan dahil namatayan kayo, papatay kayo. Dapat igalang mo ang batas, Don Tarangas. Ang proseso ng batas. Kaya nga nililitis yan eh. Magpadala dapat sila ng warrant of arrest. Wala namang problema yun, basta may warrant of arrest lang na maayos. Dapat ang warrant of arrest sa korte natin manggagaling. Romel Bingson, nauso ng Bendalo, Dr. Toto, yan ang problema natin ngayon. Delia Pinidas, Sis Bergie Piquero, kaya nga puro sila Bendalo, mga walang puso. Bergie, thank you Sir Toto kasi your blog is very informative. Ayan, nagre-research kasi ako bago ako mag-vlog. Hindi ako kagaya ng ibang vlogger na maritis-maritis lang. Dante Ulino, good evening po Dr. Toto. Tahasa na talaga pagbibindalo ng admin ni BBM. At diversion lang yan para di na pag-usapan ng flood control. Tama po kayo. Tapos, Noynoy Lapera, ang kaso binabaloktot nila ang batas dito kahit na sa tama ang sinasabi mo, Dok. Tingnan na lang natin. A time will come that they will all cry to high heavens. Ganun lang masasabi ko. Vergie Piquero, Sis Delia, follow the bangag. So, Jonalyn Becerra, thanks you, sir. So, Paulo Tantoco, sa mga adik, accountability, tapos sa mga biktima ng rape, wala. Anong kalukuhan yan doon? Okay? So, mga nirape ng mga bangag, paano naman yon? Tapos, Birit na Spears, good evening, Attorney Toto. Ami Calnia po, oy, Ami, sa Dait, Camarines Norte. Kababayan ni Robin Padilla. Hazel Aquino, di po makipag-participate si PR di sa confirmation sa February 20, sabi ni Attorney Kaufman. Laban lang, Naray Digong, Tatay Digong. So, HGM 2250, sino po ang charge sa kanila sa ICC? Ang in-charge ba? So, Burgess Piquero, sir, yung mga victims, family, magpunta sa Hague, finance by Philippine government. Naku, pangit yun. Pangit yun. Mag-malversation kayo niyan. Diyos Cruzado, the Rome Statute only gives the local court authority to check whether, ganun nga ang hinahanap Diyos. Bakit hindi nila ipadalhin sa korte natin? Kung tama, lehitimo mag-warrant of arrest at may karapatan magpiyansa ang tao sa ilalim ng Article 59. Ngayon, para matutunan nyo kung anong Article 59, ilalabas ko po Rome Statute dito. Basahin natin pare-pareho ang Article 59 ng Rome Statute. Sabay-sabay tayo. Bumasa ka, Diyos ha, Cruzada, basahin natin. O ito, basahin natin ang batas ng Rome Statute. Yan. Ilabas ko ha, basahin natin sabay-sabay. Yan ba yan? Ay, hindi yan. Ito, isa. Ulitin. Ito po. Saan ba? O bakit? Ay, nagkamali na naman. Hindi yan, kasi yan yung order ng court ng ICC. Rome Statute, yan. So nakita nyo, yan ang Rome Statute. Yan ang tinatawag Rome Statute, batas na ginawa sa Rome. Article 9, puntahan natin ang Article 59. Yan, Article 59, palakihin natin. Arrest proceedings. Sakaling maaresto si Digong, ano ang gagawin? Iniutos ito sa batas ng Rome Statute. Ang gagawin mo po, pag maaresto si Digong, ay
dadalhin siya kung halimbawa na-aresto ng state party ng Philippines, anong gagawin? I-surrender immediately sa shall be brought promptly before the competent judicial authority ng custodial state. Ang custodial state ang Pilipinas. So, i-surrender siya dapat sa korte natin. At ang korte natin ay magdetermina in accordance with the law of the state, susundin ang batas ng Pilipinas. Kung tingnan, ang warrant ba yan para kay Duterte yan? Alamin yan. Number 2, si Duterte ba ay naaresto base sa batas ng lokal na court na bansa? Yan ang kasunod na tanong. Pangatlong tanong, ang karapatan ba ni Duterte na-observe? Ibig sabihin na-observe, ginalang ba? Yan po ang Article 59, Diyos Cruzado Caper. Kaya, para hindi ka maghula-hula, ayan, pinabasa ko na. Okay? Yan po ang gagawin ng Article 59 kung mahuli si Duterte. Tapos ito na naman, sige, maganda na yung nagkipag-argumento ka, maganda to. So, hindi lang check ang kanyang karapatan ng local court, kundi bibigyan din, i-observe din ang karapatan niya, pwede siya magpiyansa. Pwede rin lahat-lahat. Ganon nga karapatan, parang normal na kaso sa Pilipinas. So, Diyos Cruzado, kung abogado man ka, you better learn this kasi mapapahiya ka pag abogado ka na hindi mo alam. So, Diyos Cruzado, and when you say may, the government is given the power. Yun nga ang puntos ko, Diyos. If you are given the option, hindi ka obligado. Pag hindi ka obligado mag-aresto, wala kang karapatan mag-aresto kay Digong. Kasi may. Ngayon, pag in-observe mo, pag choice mo may, pag aresto mo, gagalang mo ang batas ng Pilipinas sa pag-aresto. Yan po yan, Diyos. If you are a lawyer, you know what I mean. Tapos, Diyos Cruzado, I think the government didn't break the law. No, nag-break sila. I beg your pardon. They broke the law. They will break the law kung arestuhin pa nila yung si Bungo. Dapat idaan nila lahat sa korte yan. Hindi pwede yung kung ano bang pagkakaiba sa gitna ng extradition at kung bakit extradition ay isasampa pa sa korte bago magpa-aresto. Pare-pareho lang yan. Kasi wala namang substantial distinction. Wala namang matinding pagkakaiba sa dalawa. Hindi kagaya ng babae, lalaki. Ano pagkakaiba ng babae, lalaki? Siyempre, yung isa may it-it, ang isa may ipok. Di ba? Oh, ikop pala, ikop. So, ganoon ang pagkakaiba. Hanapin mo pagkakaiba. So, ngayon, anong pagkakaiba sa akusado na hinahanap ng ibang bansa sa extradition, kagaya kay Kibuloy? At ikumpara mo kay Duterte na hinanap ng ICC. Okay, Bungo. Wala, pareho lang sila hinahanap. Pareho lang sila may warrant o arrest sa labas. At tandaan nyo, hindi po basta-basta isuko ang sovereignty ng Pilipinas. At kung may sovereignty ng Pilipinas at wala, hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC, wala magiging bababuyin natin ang ating sovereignty kung isuko natin ang tao mula sa atin. Ganun po yun ang matindi dyan. So, Yaismin, Doktor, kung ibendalo ulit, ay, dito na sila makakano. At least hindi nila kayang gawin ngayon. Kita mo kaya nagtago si Bato. Hindi nila kayang gawin ngayon yan. Dahil ginawa na nila nung una. Wala na magtitiwala sa mga katraidoran nila. Pipito Bato, good pay by Idol Tuto, watching from Nueva Ecija. Oy, magandang gabi dyan sa Nueva Ecija. Lalo dyan sa mga batos ko dyan sa Cabiao. O, sa Gapan. Tapos, Rosalie Quizon Yang, enjoy ako makinig sa iyo, sir. Salamat po. Paul Hincha Rossetti, magandang gabi, Dr. Toto. Alan Lauro, thanks for educating me, Dr. Kausing. Good evening po. Junior Lawama. Hi, Dr. Toto Kausing. Diyos Cruzada. Yes, Senator, I'm still here. Okay. Tapos, K3R. Basta ako, compare lang nila yung stadium ng 30,000. Tama. I-compare mo 30,000 na stadium, naglalaro si Alex Ayala. Pak. Dami-dami nanood.
30,000. Ganon karami ba 30,000 pinatay ni Digong? Kapal paniwala ba? Ay nako, mga magkwento talaga makadilaw. Kung ano naman wala kayong ebidensya, mahilig kayo gumawa ng kwento. Na marami na pa namang Pilipino naniniwala. Ay nako. Tapos sa Ara Sausa, good evening. Good evening. Tapos Diyos Cruzada, you're right, but does not apply to Philippines when it's no longer a member. Yes, tama po kayo. Glenn Mac, 3.4. Dr. kapag kaalyado mo si Sara sa 28, sang-ayon ka ba sa war on drugs niya? Basta wala lang patayan. Ang gusto ko war on drugs, sundin natin yung nangyari sa Singapore. Ang ginawa ng Singapore, inaresto lang lahat. Mas matindi pa ang mga drugs sa Singapore nung panahon nag-umpisa pa lang si Lee Kuan Yew. Tapos, ang nangyari, pagkakaiba lang, sa Singapore, ang batas ay batas. Ang korte ay korte. Hindi binababayaran ang korte sa kanila. Kita mo si Flor Contemplacion, kahit anong pakiusap ng ating presidente, tinuluyan, binitay. Ganun ako kasimple. So, Ara Sausa, dapat idaan sa korte nga po yan. So, just because of the complementary principle, while the Philippines has primary jurisdiction, tama po kayo. Ang problema lang, sinadya ni Bongbong Marcos na hindi kunin. Kasi presidente na siya, 2022, pwede siyang mag-utos na sampahan ng kaso na crime against humanity si Digong dito sa Pilipinas. Bakit hindi niya ginawa? Kasi ang problema niya, pag dito ginawa, pwede pa rin makalaya si Digong. Bakit? Kasi po, tingnan natin ang batas. Ang kulong po ay 20 years lang maximum pwede makapagpiyansa. Yan ang ayaw ni Bongbong mangyari. So, alternative prosecution, relevant authorities may forgo local investigation if international law is already handling the case. Actually, kahit hindi pa nag-handling, pwede nga gawin. Pero by complementary principle tayo, by primary tayo, hindi pwede manguna ang international court. So, ibig sabihin, may premise tayo na kung nauna sila at dapat na-aristo natin ang akusado bago natin isurrender. Kasi kung hindi aristo, magpapalabas? Saan ka kukuha ng warrant of arrest? Pag umikot ka, gaya kay Bato ngayon, nasa Davao na siya. How will we arrest Bato? Di ba? Tapos, ngayon na marami ng pulis na kakalam na delikado, mayroon pa bang pulis na willing mag-aristo na alam nila kapag hindi na si BBM ang presidente, makukulong sila? Ganun lang ho yan. Kaya kayo mga pulis na nakikinig sa akin, it's up to you to risk your career. Kasi kung manghuli kayo, wala po itong tinatag na doctrine of operative fact. Bakit? Alam nyo na ang Pilipinas ay bawal mag-aristo kapag walang warrant of arrest o kung hindi mo nahuli na gumagawa ng krimen. So tapos, Diyos Cruzado, legal basis it ensures compliance with international law and treaties regarding grave crimes. So Dennis Velasco, Sir Toto, kaso ombudsman greater. Putang ng ombudsman, bendolo talaga yan. Ate Heights, good eve, Dr. Toto. Sopronio Marcelo, hi, Attorney Kausing, you are a brilliant lawyer. Salamat po. Ate Heights, tama po. Romel Bingson, panahon na talaga, Dr. Toto, para sa jury system. Dapat, tulungan niyo ako, magkampanya tayo jury system. The only way, Greg Babaran, the only way na matuloy ang jury system ay kung ako ang presidente. Kaya, pag ganun, dahil ganun ang vision ko, malamang lalaban ako kay Sara pagka-presidente sa 2028. Gregorio, galit sa Dilawan dahil tahimik o surrender issue ni Digong pero di galit sa Supreme Court kahit natanggal na ang pagka-petition ni Pulong. Alam mo, ang problema sa iyo, Greg, magawa ka naman ng logical na mga salita. Ito lang ang problema ko sa mga Dilawan kagaya kay Greg Babaran. Hindi sila galit sa illegal arrest kay Digong. Bagkus, pumapalakpak pa sila. So, ibig sabihin, guilty din kayo by means of consent. Tapos ito naman, alam na ninyo na nagnanakaw sa flood control, pumapalakpak pa rin kayo.
Si Digong pa rin tinitira nyo, si Sara pa rin tinitira nyo. Bakit nitirahin si Bibim? Pagkatapos, eto na ngayon. Binisto na ngayon ni Congressman Egay Erese na Liberal Party. Ang mga dilawan daw at pink, ang kanilang ginagawa ngayon, takot na takot sila kay Sara. Kaya lahat, kahit isakripisyo nilang katotohanan, basta matanggal lamang si Sara pagka Vice President. Grabe ha? I-twist ninyo kasinungalingan, gagawin nyo kasinungalingan, mga dilaw. Walang iba nagsabi diyan, yung leader ninyo na si Egay Erese. Okay, tapos si Marilyn Bundok, Bahar Aguila, pag ipa-aresto si Bongo at si Bato at iba pa, ginagalit lalo nilang tao. Ganun ka po mangyari. Lalo silang hindi mananalo kapag arestohin nila itong dalawang ito. Number 1 pa naman sa huling eleksyon si Bongo. Diyos Cruzado, do you consider sasali ako siguro? Kasi iniimbita ako ng ibang mga grupo na tatakbong pagka-senador. Pero may isa namang mga ibang grupo na suportahan daw sila at pinapatakbo ako congressman sa amin. Kaya maghanda ka, Congressman Dinan Hernandez. I will face you. Diyos Cruzado or Presidente. Gusto ko Presidente. Kasi Diyos, wala nang ibang paraan para mabago ang jury system natin. Ang sistema ng katarungan dapat jury, dapat tao nang maghusga, hindi yung judge. The only way ay kung ako ang presidente. With that, I will challenge Sara Duterte pagka-presidente. Alan Donina, si Bato, vlogger na. Huwag ka naman Alan? Biro lang ba yan? Kasi kamukha ko si Bato, ginagawa mo ko ganun. Alright, mga kaibigan ko, paki-subscribe, yun ang hindi pa nakasubscribe, paki-like, para naman makatulong kayo sa akin, para tuloy ko magsisigaw-sigaw dito. At kung meron kayong sobra, pahingi naman sa GCash. At ang GCash ko po ay 0917-3000796. O di kaya sa aking video savings sa 0900-4580-368-536. Okay. Maraming salamat po. Si Diyos Cruzado, I thought Erese was a VP sa Sara supporter. Hindi siya. Dilawan siya. Tapos si Dennis Velasco, Sir Toto, magsalita na si Bam Aquino, di nila gusto ginagawa. Ay, oo nga pala. Sige, vlog ko na lang si Bam Aquino mamaya. Tsaka si Risa Ontiveros. Ayaw nila yun mangyari. Bergie Piquero, pagtapos si Sara, ikaw naman, sunod. Pwede rin po. So, Ate Hides, thanks po. May basihan ang surrender. Ay, wala pong basihan ang surrender. Magkipagpusta pa ako, magkipagputulan pa ako ng liig. Okay. Ito po ang aking hiniling sa inyo. Greg, kung may sobra ka dyan, bigyan mo naman ako. Ayan. Maraming salamat. Paki-like. Paki-share. Paki-join. Paki-member sa akin. Bigyan niyo naman ako ng tinatawag na super sticker.